So yun nga guys, nagbabalik tayo dahil today is the day na magpapa-install tayo dito ng solar. At syempre guys, sobrang init kasi ngayon at ayoko naman ditong lagi naka-aircon kasi dito sa kwarto namin na ito, sobrang tindi talaga na ng init. Halos hindi namin makayanan kaya naman nagpa-install kami dito nung nakaraan. Nagpa-install tayo dito ng mga vent dito sa ating bubong na which is ito yung video na nagpapa-install tayo dito ng mga vent na yan. Pero nung tumagal-tagal parang napansin ko parang nabawasan lang siguro yung init ng konti lang eh. Parang mga 10% or 20% lang yung bawas sa init. Actually may aircon kami dito pero sobrang mahal ng kuryente. Kaya naman naisipan namin dito magpa-install ng solar. At 2 to 3 days before kami dito magpa-install ng solar, kumalabog na naman yung kisame. Hindi ko alam kung ano na naman yung nalaglag doon. Sa sobrang init kasi feeling ko nadadry talaga dito yung mga hollow blocks. Kaya naman nako. Sobrang init kasi dito sa attic namin. Feeling ko na-dehydrate yung mga hollow blocks dito kaya medyo natatanggal dito yung konting semento kaya yun nalalaglag dito sa kisame namin. Pero hintayin lang tayo dito mamaya kasi darating na dito yung mga mag-i-install ng solar. At pagkatapos kung maligaw eksakto, dumating na po dito yung nag-i-install dito ng solar at pinasok na yung mga materyales na gagamitin. Bali 12 pieces na ganyan kalalaki yung gagamitin natin dito para masuplayan itong bahay natin. Eto nga yung mga materyales na gagamitin nila. At mukha namang kumpleto sila sa gamit kaya hindi na sila manghihiram sa akin. Sinimula na nga nilang umakyat, problema wala kasing talagang nakadesign dito sa bahay na akyatan. Kaya naman naghangdan sila dito at tinali na lang. Tignan nyo naman guys, ang taas yan, delikado. Don't worry guys, may harness naman sila. Hindi lang kita sa video. So sa ngayon, 10 lang dito yung nadala nila kasi actually nagkaroon kami dito ng change of plan. 10 pieces lang sana dito yung gusto kong ipa-install pero parang kukulangin. Kaya naman ginawa na namin ditong 12 pieces. Para lang sa ganun, mas maganda yung harvest. Actually, sobrang laki ng panel na yan. At ang isang panel na yan ay meron ditong 555 watts. Kaya in total, nasa 6.6 kilowatts yung ating panel. Yung brand nga pala dito ng solar panel natin dito ay Canadian Solar na pwede nyo i-post yung video na to para makita nyo dito yung full details niya. So ngayon magpapa-install tayo ng solar panel. Ganito ko kalaki yun. Mas matangkad pa sa akin. Sobrang laki. Ganyan kalaki. Monocrystalline. Kasi black yung kulay niya. Pag blue kasi mono ay polycrystalline. Parang 6.6 kilowatts yung ipapa-install namin. 5.5 sana pero magpadagdag kami kasi parang kulang 6.6 kilowatts. Bari 12 na panels na ganito kalalaki. Each daw dito is 25 kilos kada isa. Kaya medyo sana okay yung load natin sa taas. Yung bubong sana kayanin. Tumatiwala naman tayo sa gumawa ng bahay. Tingnan natin. So ito kasi wala pa kaming net metering. Kaya ang gagawin nila mamaya maglalagay sila ng limiter. Kasi kapag hindi tayo naglagay ng limiter, kung ano yung pinuproduce ng solar, baka mamaya may bill na sa atin, madudoble o triple dito yung bill natin. Ano lang naman to eh, 12 panels. Tapos, ito lang yung install. Dito ko na pinalagay sa labas kasi proper yung ventilation. Pag sa loob kasi, pag nagluluto kami, baka uminit. Mahirap yung ventilation, at least dito. So, tinanong ko naman sa kanya kasi marami talagang butiki dito sa amin, no? So, okay naman, lalagyan naman nila ng silicone para hindi daw pumasok dito. Kasi, ito iniisip ko eh. May butas kasi dito, papasok yan. For example, ito mga to, tatanggalin nila yan. May konting gap yan, pwedeng pumasok yung mga butiki. Baka mag-short. Another problem natin yan eh. Kasi usually kasi, yung ibang gumagamit nito na 5.5 kilowatts na eksakto. Ito kasi 6 kilowatts ito eh, na inverter. Pag 5.5 kilowatts kasi, yung iba na nasa loob yung inverter nila, nag-overheat. So nilalagyan nila dito ng thermostat na may electric fan para automatic. Pag na-detect noon, magsiset ka kasi doon ng certain point na siguro mag 40 to o 40, sabi mo na lang 40 degrees. Pag umabot ng 40 degrees yung inverter mo, yung thermostat ma-detect niya. Tapos automatic, i-on niya yung electric fan para mahanginan. Pero since nandito naman tayo sa labas, baka hindi natin kailangan ng thermostat. Nakapagsimula na nga sila ditong ayusin yung paglalagyan ng mga wirings papunta dito sa inverter at the same time yung mga protection para hindi masira dito yung solar natin. Eto nga palang fog light natin dito ay hindi masyado nakaka-harvest at madali ditong mamatay. Kaya naman ipina-install ko na rin ito sa bubong at salamat sa kanila at madali lang sila ditong pakisuyuan. Kakabit na nila to. Atake nila doon. Tingnan natin kung paano. Yan na. Bubuhatin na nila. Tiga-tira. Yan.
yan, naisipan din kasi namin magpa-solar para nang sa ganun. Kasi titipid ako nung nakita namin electric bill namin. Nagtitipid ako sa araw, di ako nag-aircon eh. Kaya medyo nahirapan tayo mag-edit. Yan. Minsan wala tayong upload, nahirapan ako mag-edit. Eto na nga yung setup natin sa taas pagkatapos silang ilagay. Don't worry guys, upon editing this video, nasubukan na natin lumagpas dito ang bagyong Christine. At wala namang kalampag na nangyari at hindi natanggal ang pagkaka-install nila dito ng panel na yan kahit maliit lang. Sinurvive naman niya dito yung bagyong Christine. Habang nagbi-video nga tayo dito ay siraulo yung kapatid ko. Binidyo pa ito. Wala na talaga magawa sa buhay. So guys, meron tayo ditong na-discover na application na ang tawag sa application na ito ay Usine. Na actually guys, marami mga user ang nanonood dito. 30 million users. Kung bakit maraming user dito ay pwede ka kasi dito makapanood ng mga content like live football, NBA, movies, at kung ano-ano pa. Ang kagandahan dito ay meron itong security na kapag pasok mo dito ay meron ka agad ditong 7 days free trial na actually maraming user na nagbababad sa app na ito. Kaya mag-iwan tayo dito ng link dito sa description below sa mga gusto ditong pumunta na rin sa app na ito at mag-download na rin. May mga drone shots din tayo kung paano nila in-install dito yung solar. Sa ngayon, eto pa lang yung accomplishment nila dito. Nakapaglatag na po sila dito. At syempre, kinonsulta ko na rin kay engineer kung saan dapat ilagay ang mga bracket na mag-hold dito sa mga solar panels natin. Nga pala guys, kung mapansin nyo, hindi nila sinagad doon kasi syempre, hahanapin nila dito yung best na part ng bahay ninyo para makaharvest ng tama dito yung solar panel. Kasi ito, pag nagkaroon ng shadow, sayang naman yung harvest. At nangyari na nga ang hindi inaasahan. Habang nagpapalipat tayo dito ng drone ay aksidenteng sumabit ang drone at ganito ang nangyari. Habang nagpapalipad ako ng drone, hindi ko napansin yung alambre at kumawit ka at ayun, nag-crash dito yung drone. Nasira nga dito yung isang paa ng drone, mabuti na lang hindi naputol kaya naman in-screw natin dito. At mabuti na lang may mga blades pa tayo dito ng drone at eto nga po, good working na siya. Pero grabe, first time ko na-crashan ng drone. Nag-crash yung drone. Ayan o, pinalitan ko ng propeller as in wasak na wasak. Yung mga propeller niya wasak na wasak. Yan o, sumabit. Tapos yung isa palang paa kasi nung nag-crash pinalipad ko ulit. Yun pala, yung isang paa na itong drone. Ayan, meron pa dito eh. Lumihis. Ngayon medyo buka siya. Pero nahigpitan ko naman na dito eh. Tignan natin. Hopefully walang pagbabago sa fly niya. Wala sa pagbabago sa performance. Ayun, may tama pa ng ano dun oh. Gumasgas. Saan kaya to? Parang, ay shucks. Langis pa yan. So far yung camera niya okay pa naman. So far so good. Stable naman. Yan, may siwang konti yan. So titignan na lang natin mamaya ay in the future kung ano mangyayari. Sa ngayon papa-anoy ko muna. I-rest ko muna. Nga pala, hindi ko rin inaasahan na hanggang dito sa area namin may nakakakilala sa atin. Kaya yung isa sa kanila nagpa-picture na rin. Pumosing na lang din ako. Kahit medyo nahihiya. Batid kong tuwang-tuwa siya pagkatapos magkapa-picture. Nga pala guys, itong budget na ginamit ko na nagpa-install tayo dito ng solar ay mismong kinuha ko po dito sa aking bulsa. At hindi po sponsored ang video na to. Talagang sariling gastos po natin. At sa mga wala pa nahanap na installer ng solar, pwede nyo sila ditong i-message sa mga gusto magpa-install. So ito ay 6.6 kilowatt grid tie setup. So meron tayong 12 panels sa taas. So kung gusto nyo makatipid sa kuryente, mag zero bill, just give us a call. Thank you! Sa ngayon guys, may papakita ko sa inyo na sobrang kulimlim. Pero nag-harvest pa rin dito yung solar natin dito at eto nga yung harvest niya. Nasa 1,000 mahigit na watts. Kung bakit 1,000 mahigit dito yung watts, itong dinidisplay niya pala dito guys ang konsumo namin. During this time ay pinapakita ko yung video na to. Kung bakit medyo malaki ay naka-on nga rin dito yung aircon. At kahit makulimlim ay meron pa rin ditong harvest yung solar natin. Hindi lang gaanong malaki ang harvest niya. At base sa mga kakilala natin dito nagsusolar din na may net metering, nagpipik nga sa 5,500 dito yung harvest nila. Hopefully ganun din tayo pag may net metering na. So yun nga guys, kagigising na natin dito at check natin dito. Actually, it's been a while at ito pa rin yung damit na nasuot natin no nagpa-install tayo ng solar. So ito na nga guys,
ipapakita ko na sa inyo kung worth it ba, kung mababawasan ba talaga dito at magkakaroon tayo dito ng zero bills sa kuryente gamit ang solar na ito. At nga pala guys, based on our experience, talaga naman makakatipid kami. Kung papansinin nyo guys, ang init, grabe sobrang init at naka-aircon na po kami dito guys. So ginagamit na po namin dito yung aircon, hindi na kami natatakot sa electric bills namin dito kasi during daytime talaga nakakatipid talaga siya, halos hindi gumagalaw yung metro namin. Nagdadagdag naman ng konti yung metro pero kasi yung dinadagdag na kaunti na yun, powered lang yun ng aming on-grid na setup dito na inverter kasi kailangan niya ditong kumuha ng kuryente para mag-on siya. So yun lang yung disadvantage nitong setup natin dito kasi grid tie siya. So ibig sabihin lang na ito, kapag walang kuryente, wala rin kaming kuryente. Pero makakatipid ka naman dito sa daytime at pwede kami dito gumamit ng aircon na without nangangamba ka. Yung nangangamba ka na biglang tumaas yung electric bills mo. Actually, may mga bagyo na dumaan tapos doon ko na-realize dito na para mas maganda pala yung hybrid kasi kapag may hybrid ka ditong setup, hindi ka dito brown out. Ang problema lang, depende na lang din yung sa battery mo. Pero kasi guys, in the long run, mas matagal dito yung return of investment mo kasi mas mahal. Kasi sobrang mahal talaga dito ng solar na ito. So syempre guys, tatanungin nyo, magkano kaya dito yung nagiging electric bills namin? Syempre hindi ko pa alam yan. Pero based sa mga result na nakita ko sa metro namin dito, during daytime talaga, ang mga na-consume lang namin mga around 1 kilowatt to 1.5 kilowatts. During daytime yun. Siguro mga mag-start dito ng mga 7 AM tapos to 4:30 AM. Ay, 4:30 PM. Mga ganyan. So, during daytime yan. Kasi pag mga 5 o'clock, medyo nababawasan na yung harvest. So, sa mga oras na yan, ang nako-consume lang namin dito ay 1 kilowatt to 1.5. So minsan kasi standard talaga is 1 kilowatt. So bakit nagkakaroon pa rin dito ng andar yung metro? Actually hindi na dapat aandar yung metro eh. Pero since yung inverter natin dito ay grid tie, nakarely pa rin siya sa power source. So siya yung kumukonsume ng 1 kilowatt or 1.5 kilowatt. So yung mga aircon namin, yung mga appliances namin dito during daytime, wala na talagang kinokonsume niya. Pero kawawa naman kami dito pag gabi. Kaya naman dito pumapasok guys, yung sinasabi natin na net metering. Ang net metering dito ay magkakaroon ka dito ng sarili mong metro na two-way yan. Para pwede kang pumasok dito yung kuryente galing sa DIO o yung provider mo at pwede ka rin dito mag-export. So sa madaling salita dito, kapag may net metering ka dito ay pwede ka ditong magbenta ng kuryente sa mismong provider. Kaya naman nagkakaroon dito ng zero bills yung ibang mga nagpapanet metering. Pero guys, dito sa lugar namin, grabe, ang tindi dito ng process sa net metering. Nga pala yung linya dito ng provider, number 6 kasi dito yung binibigyan nila dito na linya, which is itong linya papunta sa bahay mo. Number 6 lang yun. Kaya naman ang gagawin natin dito, ipatataasin natin dito. Kaya nung nakaraang araw, actually ilang days lang, ayun, binalikan nila to. Pinalitan nila na mas makapal, number 2 na kasi mag-export na kami dito ng kuryente papunta sa provider. Tapos bibili nila dito ng mga almost kalahati o kaya less than kalahati. So dito kasi sa area namin naglalaro sa 13 to 15 pesos per kilowatt hour. So bibilin lang din na siguro ng mga 6 pesos o kaya 5 pesos pag na-export na namin. Pero since ngayon wala pa kami ditong net metering, hindi pa natin masasabi dito na zero bill kami. Kasi ang standard talaga dito na bill namin dito ay nag-range talaga dito ng mga 4,500 to 5,000. Yun yung standard. Pag nag-aircon pa kami ng araw, pag sinobrahan namin, nagiging 6,000. Pero yung standard talaga namin dito, pag nagtitipid talaga kami ng araw, ay nagiging 4,500 to 5,000. Since wala pa tayong net metering, yun tayo dito nagkakaproblema. Since wala pa tayo ditong net metering, ayun na nga. Alam nyo magkano lang dito yung natitipid namin dito? Around 1,000 pesos lang. Grabe. Kaya malaking bagay talaga kung magkakaroon tayo dito ng net metering. So nandito tayo sa lugar kung saan hindi ko muna babanggitin. Pero sana ma-process namin dito kasi yung iba kasi umabot ng 6 months eh. Yung mahirap kasi dito guys, yung tagal ng process no. Ang tagal kina mag-process dito kasi ang target sana namin dito mga 1 month, 2 months sana may net metering na tayo. Pero yun, tsatsagain na lang muna namin. At yun yung mga kailangan nyo dito. Kung sa mga gustong magtanong dyan sa solar dito, kung ano yung experience namin, yung mga magpapasolar pa, magtanong muna kayo dito, lagyan nyo dito sa comment section guys. So kung medyo nagtitipid ka, medyo hindi ito para sa iyo kasi sobrang mahal ng investment namin. Tapos yung natitipid lang namin sa isang buwan na estimated ko nasa 1,000 pa lang. Pero pag may net metering, makaka-export na kami dito ng mga sobrang harvest ng solar. Kasi actually sobra-sobrang hina-harvest ng solar namin tapos natatapon lang. Parang tubig lang yan eh. Na tubig na dumadaloy tapos wala kang timba tapos patuloy-tuloy lang yung daloy dito ng tubig. Ganun lang po yun nangyayari no.
Imbis na maibenta mo sa iba yung tubig, wala. Nadidrip lang eh. Kasi walang tagasalok, yun yung net metering. Kung makakapag-export kami dito, baka siguro maka na zero bill kami. So abangan na lang natin yan guys.